Dear Lady Love TV, Betray and Marry My Best Friend. Tunghayan na po natin ang ika-12 bahagi. Marahas sa buntong hininga ang pinakawala ni Jackie nang pasukin muli ang Kingdom of Fun. Parang kailan lang kasi. Magkahawak ang kamay silang pumasok doon ni Lawrence. Super sweet at parang walang ibang nakikita kundi ang isa't isa. Kaya't hindi niya inakala na magkakaroon din ng ending ang kanilang pagmamahalan. O baka naman siya lang talaga ang nagmahal. Mapait niyang sabi sa sarili. Ayaw na kasi niyang tanongin noon si Lawrence kung minahal ba siya nitong talaga o nagpanggap lamang na mahal siya. Hindi niya na kaya makumpirma na ginamit lang siya nito. She's so in love back then. Akala niya natagpuan na niya ang kanyang forever sa piling ni Lawrence, pero nagkamali lang pala siya. Umasa lang siya at nabigo. At hanggang ngayon ay parang dinudurog pa rin ang kanyang puso. Nakala ko ba ako ang may phobia sa Ferris wheel? Tanong sa kanya ni Marco. Nasa boses ang panunodyo. Talaga kasing hindi niya maiwan-iwan ang tingin ng Ferris wheel dahil doon sila sumakay ni Lawrence dati. May naalala lang ako. Hindi niya napigilan sabihin, pero naging mailap naman ang mga mata niyang tingnan ito pagkaraan. Nangangamba kasi siyang makita nitong si Lawrence ang naalala niya at alam niyang masasaktan lang si Marco. Kahit naman kasi sila ang magkasama ni Marco ngayon, alam niyang sobra pa rin ang insecurity na nararamdaman nito para kay Lawrence dahil sa kapansanan nito. Para sa kanya, may Marco, hindi nito makakayang paligayahin siya anuman ang gawin nito. Ewan nga lang niya kung nakatutulong kapag sinasabi niyang hindi naman niya ito pinakasalan lang dahil sa sex, dahil iba naman talaga ang dahilan kaya pinakasalan niya ito. Gusto niyang may kilalaning ama si Ara. At ang isa pang dahilan ay maipakita sa lahat na kaya rin niya itong maging ama. Ngunit, tiyak niyang hindi lang iyon ang dahilan. At sinabi rin ito sa kanyang mahal na mahal siya nito. Kaya gusto siyang pakasalan. Ibig nitong magkaroon din ng happy ending ang relasyon nila bilang mag-best friend. Dahil sa tingin naman niya, ay wala na siyang ibang kakayanin pang mahalin, kaya pumayag na rin siya. Saka, minsan din naman niyang pinangarap na magkaroon sila ng forever ni Marco. Kaya't alam niyang isang araw ay manunumbalik din ang pagmamahal niya para rito. Kaya naman masaya na rin siyang nang magpalitan sila ng I do. Dahil sa alam ng mga magulang nila na mag-best friend lang naman sila, ay gulat na gulat ang mga ito na sabihin nilang nagpakasal na sila. Gayunpaman, tuwang-tuwa ang mga magulang sa kanilang ibinalita. Wala naman daw kasi ininadalangin ng mga ito, kundi ang maging isang pamilya sila. Kaya naman, nag-concentrate siya sa kanilang pamilya. Kailangan niyang ipadama kay Marco na mahal niya ito at kahit kailan na hindi niya ito iiwan. I bet yung pagkakatrap natin sa Ferris wheel, sabi sa kanya ni Marco. Ayaw man niya magsinungaling dito, hindi naman niya napigilan ang sariling tumango. Naisip niya kasing mas maigi na iyon kaysa naman malaman nitong si Lawrence ang naalala niya kapag pumupunta siya sa isang amusement park. Anyway, hindi naman nalaman ni Marco na dinala siya ni Lawrence dito para paalisin din ang takot niya sa Ferris wheel. Sakay na po tayo sa Ferris wheel? Excited na sabi ni Apple. Gusto na rin sana niyang magsabi ng let's go pero hindi niya nagawa nang makita niyang pamumutla ni Marco. Alam niyang kahit na gusto naman talaga nitong mapaligaya si Ara, ay hindi pa rin naaalis sa dibdib nito ang matinding kaba. Later na tayo mag-Ferris wheel. Try muna natin ang pambatang rides, sabi niya kay Apple. Hindi nga lang niya alam kung sinabi ba iyon para aliwin si Ara o para maihanda pa ang kalooban ni Marco na malabanan ang takot na nararamdaman nito. Hallelujah, salamat, pa-OA na sabi ni Marco. Hindi niya malaman kung hahagalpak siya ng tawa nang marinig niya ang marahas na pagsabi ni Marco ng mga katagang iyon. Alam niya kasing kahit paano ay nakalmante ito, pero kailangan din talaga nitong ihanda ang sarili kung nais talaga nitong mapasaya si Ara. Sa ngayon ay nakontento muna sila sa pagsakay sa carousel, bump car at paglalaro ng games. Kung may takot si Marco sa Ferris wheel ay bumawi naman siya sa mga laro, lalo na sa target shooting dahil nakakuha siya ng malaking stuffed toy, isang malaking teddy bear. Muli ay nakagat na naman niya ang kanyang labi dahil bumalik na naman sa alaala niya ang binigay na stuffed toy noon ni Lawrence dahil nanalo din sila sa target shooting. Isang malaking unggoy naman ang nasa kanya. Handa ka na ba?
Tanong niya kay Marco. Pwede bang nawala ang kanyang ngiti? Alam kasi niyang gustong sabihin ni Marco. At ngayon pa lang, sigurado na niyang madidisappoint si Ara. Daddy, nagre-reklamong sabi nito. Tulad niya, alam na alam nitong gustong sabihin ni Marco. Kasi, pwede ako na lang ang sumama sa mag-ina mo? Tanong ng boses na nagpalingon sa kanya. Si Lawrence. Mami, tumataas na tayo. Patiling sabi ni Ara kaya otomatikong napangiti siya dahil sa kasiyahan nito. Hindi tuloy niya napigilan na mapasulyap kay Lawrence na buong tiim na nakatingin sa kanya. Ibig sana niyang sawayin si Lawrence sa ginagawa nitong pagtitig sa kanya, pero dagling nagbago ang kanyang isip. Naisip kasi niyang baka maging daan iyon para mahalata nito na may nararamdaman pa siyang pagkailang rito. Kahit tuloy natutuwa siya sa kasiyahang nakikita ni Ara sa mga mata, parang gusto niyang mainis kay Marco na hinayaan sila ni Ara na makasama si Lawrence. Daddy! Sigaw nito kahit hindi naman ito maririnig ni Marco dahil nakasarado iyon. Sa tingin naman niya ay nakasunod din ang tingin sa kanila ni Marco kaya talagang ayaw niyang sulyapan man lang si Lawrence kahit gustong gusto niya iyong gawin. Umupo ka lang na maayos, marahang saway niya kay Ara. Hanggat maaari ay ayaw niyang lumingon kay Lawrence dahil talagang naiilang siya. Ayaw niyang salubungin ang mga mapupungay nitong mga mata dahil nangangamba siyang mahipnotismo na naman siya habang nakatitig sa mga mata nito. Marahang tawa ang pinakawalan ni Lawrence. What? Inis niyang tanong kay Lawrence. Ayaw na sana niya itong pansinin pero kapag tumatawa ito ay nagiinit ang kanyang ulo. Pakiramdam niya kasi siya ang pinagtatawanan nito. Natanong tuloy niya sa sarili kung nalaman kaya nitong nabuking niya ito. Pagtatawanan lang kaya ni Lawrence na minahal niya ito. Huwag kang masyadong matakot. Hindi naman kayo mapapahamak. Sino may sabi sa'yo? Inis niyang tanong dito na sinabayan pa ng pag-irap. Basta kasama niyo ako, hindi kayo mapapahamak. Yun din ang akala ko dati. Hindi niya napigilan sabihin. Bigla tuloy siyang kinabahan nang mapasulyap siya rito. Nakakunot-no kasi ito na para bang pinag-iisipan nitong mabuti kung ano ang kanyang sinabi. Ang tagal namang umandar. Kailangan muna kasing mapuno. Wika naman ni Lawrence. Fine. Wika niya rito sabay irap. Siyempre alam naman niya yon. Talaga lang kailangang may masabi siya para naman maibaling niya sa iba ang kanyang atensyon. Gusto sana niyang tingnan na lang si Marco. Pero parang tumatanggi ang mata niyang sulyapan ng asawa. Siguro'y dahil nagigilty din siya dahil hindi niya kayang pigilan ang kanyang damdamin. Kung bakit ba naman kasi masyadong mapaglaro ang tadhana. Sa dinarami-rami ng makikita ay si Lawrence pang makikita niya rito. Sinusundan mo ba kami? Matari niyang tanong rito. Kaya't hindi naman niya maiwasang maitaas ang tono. Siyempre kasama niya si Ara kaya ayaw niyang maisip nitong nakikipag-away siya. Nope. Talaga? Gusto mo bang sundan kita? Natatawang tanong nito. Shucks, hindi niya napigilan sabihin dahil napatitig siya sa mga mata nito. Mistulan naman iyong bumbiliyang umiilaw. Naaalala tuloy niyang madalas niyang haplusin ang paligid ng mga mata nito habang sinasabing hindi ko pagsasawa ang titigan ng mga mata mo. Walang dahilan para gawin mo yon. Kahit talaga nagtataray ka, ang ganda-ganda mo pa rin. Hindi niya inaasahang sasabihin niyo ni Lawrence. Kaya naman naramdaman niyang biglang nag-init ang kanyang mukha. Kahit kasi pigilan niya, alam niyang apektado ba rin siya sa presensya nito. Tigilan mo nga ako, inis niyang tanong dito. Akala ko nga, kaya kitang tigilan, hindi pala. Wika nitong titig na titig sa kanya. Huwag ka magpapadala sa matatamis na salita ng lalaking yan, mariing sabi ni Jackie sa sarili. Marahas na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Kailangan kasi niyang tandaan na kahit mabuti ang intensyon ni Lawrence na samahan sila, ay hindi nangangahulugan na wala itong maitim na binabalak. Ang tiwala na naramdaman niya kay Lawrence ay nasira nang malaman niya ang plano nito. Kaya ang bawat gawin at sabihin nito ay dapat niyang pagdudahan. Bakit nag-enjoy ka bang makitang nahihirapan ako? Masama ang loob niyang tanong dito pero bigla siyang natigilan. Anong sinasabi mo? Hindi niya nasagot ang tanong ni Lawrence dahil biglang nagpapalakpak si Ara. Wow, nasa tuktok na tayo. Dito ka kay mommy. Dito lang ako, wika ni Ara. Ang lakas na mapasinghap niya nang tumayo pa ito at sumilip sa may bintana. Wala naman siyang dapat na ipag-alala dahil close naman ang Ferris wheel na iyon. Kaso nga lang, talagang nanunumbalik sa isipan niya ang nakaraan. Kung sa bagay,
Ang uri ng Ferris wheel na sinakyan nila noon ni Marco ay open pa. Ara, huwag kang masyadong mag-alala. Nandito naman ako. Hindi ko kayo hahayaang mapahamak. Wika nito habang nakatingin sa kanyang mga mata. Salamat, sabi na lang niya habang pinagmamasdan niya sina Lawrence at Ara. Parang may kumurot sa kanyang puso. Dapat kasi silang magkakasama. Inis na lamang siyang napamura sa sarili. Kahit kailan na hindi niya na dapat pang isipin yon dahil kahit pa si Lawrence ang tunay na ama ni Ara, kasal pa rin siya kay Marco. Kaya talagang makabubuti pang hindi na niya isipin ang katotohanan iyon. Hindi naman kasi dapat na mabago ang lahat, kaya kailangan talagang walang makaalam ng katotohanan na itinatago nila ni Marco. Pauwi na sila pero parang hindi pa rin makuha makampante ng puso niya. Hindi kasi akalain ni Jackie na magkakaroon ng pagkakataon na magkasama-sama sila ni Lawrence at Ara sa iisang lugar na parang isang pamilya. Nang sabihin sa kanila ni Lawrence na sasama ito sa kanila ni Ara na sumakay sa Ferris wheel, gusto niyang tumanggi. Kahit naman kasi pinapangarap niya ang sandaling iyon, ay gusto pa rin niyang intindihin ang nararamdaman ni Marco. Kaya nga lang, ito ang nagtaboy sa kanila na magkasama kay Lawrence na labis niya ikinabigla. Alam naman kasi niya na galit si Marco kay Lawrence, pero parang madali itong nagtiwala sa kanya. Para tuloy gusto niyang isipin na kaya ganoon ay dahil talagang hindi nito malabanan ang takot na nararamdaman. Kaya nagpabigla-bigla lang ito sa pagdedesisyon. Anong nararamdaman mo ngayon? Tanong sa kanya ni Marco. Nabibisit. Sa'yo o sa sarili mo? Nanunod siyang tanong niya sa sarili. Dahil talaga namang nakakabwisit ang pintig ng puso niya na para bang hindi niya na kayang rendahan at nangyari iyon muna na magtagpo ang landas nila ni Lawrence. Nginitian lang siya nito. I'm sorry. Sorry pero nakangiti ka. Sarkastikong sabi niya rito. Kung violenteng tao lang siya, kanina pa niya ito nakalmot. Nangako kasi ito sa kanya na poprotektahan silang mag-ina. Pero parang tinataboy siya nito kay Lawrence. Why? Hindi ito kumibo. Alam niyang hindi siya dapat na magtanong habang nagmamaneho ang kanyang asawa. Pero hindi niya mapigilan. Pakiramdam niya kasi may pinaplano itong kung ano. Pagkaraan ay napabuntong hininga na naman siya. Sa palagay niya kasi naisip lang niya iyon dahil nagigilty din siya sa nararamdaman niya habang magkakasama sila. Para mapasaya si Ara, tila wala sa loob na sabi nito. Kahit na nakahinto ang sasakyan nila, hindi pa rin siya nito sinulyapan. Kahit hindi ikaw ang kasama? Napapantastikuhan niyang tanong. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito. Siguro naisip din itong mali ang ginawa niya. Sa pagsakay sa Ferris wheel, na iyon, hindi siya nakasama. Saka iyon na ang pagkakataon para magkaroon kayo ng closure. Kumunot ang noon niya sa katwiran ng kanyang asawa. Matagal nang tapos ang kabanata namin, saka hindi ito ang magiging huli naming pagkikita. Inis niyang sabi sa mahinang tinig. Ayaw din naman kasi niyang maistorbo ang pagtulog ni Ara sa kanyang tabi. Talaga kasing gusto niyang mailabas ang inis sa kanyang nararamdaman. Kahit wala siyang ibang gusto mapagbunto na noon kundi si Marco. Nagagalit ka ba sa akin dahil hindi ko nalabanan yung takot ko sa Ferris wheel? O nagagalit ka dahil sa hanggang ngayon ay mahal mo pa rin si Lawrence? At natatakot ka sa nararamdaman mo? Mahinahon tanong sa kanya ni Marco na talaga namang nagpatigalgal sa kanya. Pinagdududahan mo ba ako? Inis niyang tanong kay Marco na makabawi siya sa matinding pagkabigla. Ngumiti ito. Wala ka namang maitatago sa akin. Kilala kita. Ikaw ang asawa ko at hindi mababago iyon. Mariing sabi niya kahit gusto niyang itanggi kay Marco ang nararamdaman. Tulad kasi ng sinabi nito, kilala siya ng kanyang asawa. Kaya kahit tumanggi siya, ay alam pa rin nito ang totoo. Kahit mabuti pang hindi na siya magsinungaling pa. Dammit, hindi rin kasi malaman ni Lawrence kung ano ang sumapi sa kanya at lumapit siya sa mag-anak at mag-volunteer pa sa mag-inang Jackie at Ara na samahan ito na sumakay sa Ferris wheel. Siguro dahil alam niyang hindi talaga kakayanin ni Marco na sumakay sa ride na iyon at ayaw niyang makitang ma-disappoint si Ara. Hindi naman niya ito anak, parang ayaw niyang makitang nalulungkot ito. Siguro dahil sa kamukhang-kamukha ito ni Jackie, kaya parang hindi niya makayang makitang nasasaktan ito. Noong una ay inasahan niyang tatanggi si Jackie, subalit laking gulat niya nang ipagtulakan pa siya ni Marco na samahan na mag-ina nito.
Kahit nakaramdam siya ng katuwaan, ay parang gusto niyang sigawan. Para kasing madali lang dito na ipagkatiwala sa kanya ang mag-ina nito. Kung siya kasi ay nasa katayuan ni Marco, hindi niya ipagkakatiwala ang mag-ina niya sa ibang lalaki, lalo na't naging karelasyon ito ng kanyang asawa. Yun nga lang, hindi siya si Marco. Siya si Lawrence at may kasiyahan din naman siyang naramdaman sa sandaling pagkakasama-sama nila ni Jackie at ang anak nito. Parang gusto niyang isipin na isa silang pamilya ng mga sandaling iyon. Ewan niya pero parang kaya niyang tanggapin si Ara bilang anak. Ewan lang kung dahil sa anak ito ni Jackie o baka naman napamura siya ng maisip na baka paraan iyon ni Marco para ipamukha sa kanya na kahit na anong gawin niya ay hindi niya makukuha pa si Jackie. Ibig lang ipaalala sa kanya ni Marco na kung itutuloy niya ang paghihiganting na iisip niya, ay may isang bata na labis maaapektuhan. Napabuntong hininga siya. Well, tama naman si Marco. Kung iyon nga ang iniisip nito, hindi rin naman siya ganoon kasama para tanggalan ng ina ang isang bata. Wala naman siyang balak na agawin si Jackie sa mag-ama nito. Talaga lang gusto niya magkaroon siya ng pagkakataon na muling makasama si Jackie. I hate her, wika ng boses sa kanyang tabi. Nang lingunin niya, si Beatrice ay nakita niya nanlilisik ang mga mata. Napabuntong hininga na lang siya. Alam niya si Jackie ang tinutukoy nito. Lagi siya nitong niyayayang sumakay sa mga rides, pero tumatanggi siya, tapos makikita nitong si Jackie ang kanyang kasama. At kung marunong lang magbasa ng kilos si Beatrice, ay sigurado siyang makikita nitong masayang masaya siya habang kasama ang mag-ina. Para kasing may humahaplos sa kanyang puso kapag nakikita niyang napapatili si Ara dahil sa labis na kasiyahan, tapos ay papalakpak pa ito. Kahit tuloy tumingin sa kanya si Jackie, ay nai-enjoy pa rin niya ng husto ang pagsakay sa Ferris wheel dahil nakikita niyang nag-e-enjoy si Ara. Sino bang babaeng yon? Galit nitong tanong sa kanya. Nagpakawala pa ito ng marahas na inhale-exhale para ipakita ang galit nito. Siya ang babaeng mahal ko. Mariin niyan sabi kay Beatrice na talaga namang nagpatulala rito. Napanganga pa ito sa kanya, kaya kung mayroon itong gustong sabihin, hindi na nito itinuloy. May anak ng babaeng mahal mo? Hindi makapaniwala ang tanong nito sabay tawa. Shut up. At ang lalaking kasama niya ang ama ng kanyang anak, tama ba? Parang gusto kong magsisi na sumama pa ako sa iyo, alam mo ba? Inis niya ang tanong kay Beatrice, kahit hindi naman iyon talaga ang kanyang nararamdaman. Katunayan nga, gusto pa niya magpasalamat kay Beatrice dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na makasama ang mag-ina. Bakit naman kailangan mo pang mangarap sa babaeng mayroon ng asawa samantalang nandito naman ako? Promise, kapag ako ang minahal mo, ituturing kitang hari at hindi ako titingin sa iba. Iyong-iyo lang ako, pero kailangan mo rin siguraduhin na walang iba dahil ayoko sa lahat ay may kaagaw. Kung noon, nakuha ko magparaya, ngayon, hindi ko nagagawin yon. Nakahanda na akong pumatay para lang hindi ka mawala sa akin. Mariing sabi nito, kaya naman bigla siyang napapreno. Maaari ngang hindi pa rin niya lubos na kilala si Beatrice. Pero hindi niya gusto ang mga salitang lumalabas sa bibig nito. Para kasing hindi tulad ng dati si Beatrice na hanggang pagbabanta lang dahil ito ang tipo ng tao na makakayang manakit kapag hindi nasunod ang gusto. Kaya please, ako na lang ang mahalin mo. Mahal na mahal kita kaya pakiusap lang. Huwag mo na akong saktan. Anito sa mababang tono na para bang pagkabait-bait. Kaya talagang kung ibang tao ang makikinig ay magmimistulan itong maamong tupa. Wala namang tayo kaya hindi kita masasaktan. Huwag kang mag-alala. Alam kong isang araw ay magagawa akong mahalin ng isang tulad mo. Katulad ng pagmamahal sa babaeng yon. Huwag kang umasa sa wala. Inis niyan sabi kay Beatrice. Pero hindi kanya mahal. Kung ikaw kasi ang mahal niya, ikaw dapat ang kasama niya. Wika nitong inaasar siya. Kaya huwag mo na ipagpilitan pa ang sarili mo sa babaeng may pamilya na. Nandito naman ako at kailanman hindi kita iiwan. Marahas na paghinga ang pinakawalan niya. Hindi ako makikisama sa taong hindi ko mahal. Hanggang kailan nga kaya kayang paglabanan ni Lawrence ang nararamdaman niya para sa babaeng pinakamamahal? Handa na nga ba siyang kalimutan ito? O magpapatuloy nang namahalin niya ito sa lihim na paraan? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.